Ginoo, salamat kayo nining gabi una nga magtuki na sad mi sa lesson nining semana kauban ni Pastor Roxy. Ako Ginoo nagampo nga ikaw maghatag kanamo sa imong kaalam aron amo ning ma-explain kay ikaw man Ginoo nagagiya sa amo nga mga nahuna nga mainsakto ang amo nga pagsaysay nini sumala sa imong kabubuton. Salamat kayo, ikaw magpanalangin sa matag usa. Kaya mo ni pangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Alvin Salarda. Og salamat usab kita nga nakabalik na sab kita dinhi sa atong studio sa sa Hope Channel South Philippines alang sa pagpadayon sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Tonight, we will proceed to Tuesday and Wednesday's lesson. Ang topiko ng atong pagkalantawon, kompleto or complete in Christ. What does it mean when we say complete in Jesus Christ based on Colossians 2:16 and 17. Tonight, we will continue our discussion covering Tuesday and Wednesday's lesson. So before I will ask Pastor Elvin to start the ball rolling sa atong pag-discuss nini o pagtukoy nini. Ako sa pagabasahon kining atong memory text kay mao mo gani atong pundasyon, no? Mao mo gani atong barometer, mao ni atong giya. Samtang kita magatutok sa atong presentasyon sa atong lesson. Of course, I believe kani siya nga bersikulo, even many years ago, alang kanako makaigsunan, di ang punta nga Bible scholar, pero kani siya nga bersikulo, mura na siya nagbalik-balik na sa ako ang pagdungog kani adto tungod sa mga dagang issues nga gi-raise sa mga theologians, some of them sa atong church mismo and some also from outside of our church. So very interesting siya, but we're so happy tonight nga this week, especially this week, gi-appeal ni sa atong author nga matutukan. I think ang usa sa mga katuyuan, Pastor, di ba? Imo po ning na-mention nga kung ginaunsa pagsulat ang atong lesson, di ba, it's a long process. Process nga, ang preparation, taas pod kayo. Dili ni siya nga out of the blue lang nga basta nakahunaw na sila nga ani nga topic, isulat so na ni siya yung mga basis, basihan kung anong na-appeal ni siya sa ato nga lesson for this quarter. In fact, if not kanang siguro ang pinaka kanang accurate yung nga term nga atong paggamitan based on kanang findings sa atong research. Naman to yung mga gahimong study ang atong church from time to time. Yeah. So, na mga issues nga usahay mo gawas dito nga, uy, mo din ning daghan kay pangutana ang mga batanon sa ani nga edad or mga, membro sa iglesia sa ani nga edad. So, mo nang gahimo sila og topic sa tong lesson para ma-address na siya ang concern. So, I believe this is one of those. Nagkanayon din sa Colossians 2:16 and 17. Let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths, which are the shadow of things to come, but is actually a substance. But the substance is actually of Christ. So, I think we have already explained, Pastor, before we go to your explanation, kung why Paul said this, what is the historical context of this, di ba? Yes. Kani siya, this is addressed to the kanabitang mga Hudiyo nga na-convert dito ngadto sa pagka-Christian. Yes. Becoming Christians. So because of this, formerly mga Hudiyo man sila, so ang ilang mga former teachers were actually insisting on them nga ipadayon nila ni siya, kay mao ni siya, sumala si mong gisigutan last Monday, mao ni ang sukdanan sa kalawasan. Dinhi mailhan kung sila ba na-secure ba ang ilang kalawasan diya kang Kristo. So, Paul, kung imong pagkabasa the whole narrative sa Colossians chapter 2, address this issue para nga ma-change ang ilang perspective o dili sila ma-discourage kay siyempre lahi naman ko na pagtulunan sa Christianity during this time. Unya siyempre makalibog po ni kay mao po na ilang nandan nga practice kanina to ba, and there are some Jewish teachers or religious people nga ga-impose gyapon ani nga pagtulunan, and much more mura gihimo ni siya nga burden alang kanila. So that's the context of why this particular statement was actually written, or it was actually written by Paul
addressed to the Jewish Christian in Colossae. Yes. Yeah, Colossae. So this is part of the Greek Empire before nga heavy kayo ang paggamit sa Greek language, influence sa philosophy, and many other things nga, ginatudlo sa Greek ni adto mga kaigsunan. So daghan kayo ang giapil ni Paul ani nga panultiyon, but mainly to address the issue of kanang false teachers, bringing on them kanabitang religious teaching that would actually contradict ang teaching nga ginadala ni Paul. It's no longer relevant. Dili na siya relevant. But of course, there is a twist in the verse, which is actually, one is a shadow of things to come, and then is kaning the substance is of actually Christ. So, Pastor? Muhatag ko gamay po nga Yeah. panglantaw o background. Inyo nakita diri nga si Paul dinhini sa Colossae nga lugar na bag-o nga mga na-convert nga mga hintil. Unya nahimo sila nga mga Christians. Oh, yeah, that's another. Nya ang ilang background gikan sila sa hintil, gikan sila sa pagano. Unya pag-accept nila ni Jesus as Lord and Savior, gusto sa mga Jewish nga mga Christians nga kaliwat ni Paul, gusto nila nga ang ilahang mga teachings kaniadto nga sila nga mga Hudiyo nga nag-observe og daghan kayong mga kabalauran nga gihimo to nilang mga kabalauran nga mao toy part sa kaluwasan nga kinahanglan himuon yun to aron nga mahimo ka nga masakop sa usa ka pagtulunan nga karon giwali ni Paul. So, mo na siya ang usa sa mga problema. Now, usa nini tanaw nato no, gi-impose sa mga Jewish Christian bisan kauban man ni Paul nga nahimo ng believer ni Jesus. Kinahanglan ang mga Gentile nga believer nga na-convert diri sa Colossae, kinahanglan sila nga magpa-circumcise. Nga magpatuli sila. Yeah. So usa na ka dako kayo nga problema. Na imo po ato po makita nga even in one occasion si Paul may bisita din ani mga lugar nga nahinumdum maka Pastor Pido nga si Paul og si Pedro, si Peter nag-abot sila dito. Niya natingala si Paul nga samtang sila pa nangaon sa mga believer nga mga Gentile nga na-convert na himong believer, nakikisalo pa si Paul, uban-uban pa. Pero pag-abot na sa mga taga-Hudiyo, nga mga Christians, nga kauban nila ni Pedro, o si Pedro, nibulag na siya, wala na siya midool sa mga Christian. Right. Tungod kaya ang ilang una-una, mindset nila, nga ang mga Gentile, hugaw. So, mo ni karon nga gitulo ni Paul, nga wala na siya nga barrier. Wala na nga barrier. If you are a Gentile believer, if you accept Jesus as Lord and Savior, there is nothing more nga magpatuli pagyud ka aron nga mahimo ka nga believer, aron nga mahimo ka nga authentic, aron makabaton ka og kaluwasan. Now, mausad ni gihapon nga issue regarding sa mga sa mga pagkaon, sa new moons o sa Sabat, na imo ning tanaon sa mga Hudiyo nga kini importante gyud kaayo ni kining mapag-observe sa mga new moon, sa mga festivals nila, nga kinahanglan i-observe gihapon ni nila bisan karon nahimo na sila nga Jewish Christian, nahimo na silang followers ni Jesus. Mo ni si Paul nag-ingon, kanang mga butang nga, they are only shadows. Sa to pa anino lang ni sila. Kay nagtudlo lang na siya sa tinuod yun sa reality, sa object yun. So, and the object and the substance is Jesus Christ. So, katong tanan nga mga pagaladhalad nila, katong mga festivals nila, Feast of the Unleavened Bread, unsa pa tong mga pista-pista nila, pag abot ni Jesus, katong mga halad, mga sinunog, halad, mga hayop, all is gone. Wala na to siya, kay shadow man to siya. Right. Pag abot ni Jesus, muna si Jesus ang nahimo nga final, okay, si Jesus nahalad naman alang sa kapasiloan sa mga sala, undangon na to siyang
mga ladaharad, mga pista-pista kay tanan nagtudlo to paingon ni Jesus. So muni ang bon ipasantop sa ato nga ani ini nga teksto nga nawala na dong pag-observe mo bitaw na kita karon Pastor Pido. Ato maning gihimo, wala naman tayo nagharad og sinunog. Yeah. Tanan nga mga Christian Wala naman. denominations, wala naman tayo halad-halad. Wala naman po ga himog pista sa walay ipagpatubo nga tinapay. Wala na po ga dala og mga bino o kanang mga grapes juice nga dalon dito sa sanctuary nga mo'y atong gihalad. Kanang tanan giwala na siya because they are shadows. Pag-abot ni Jesus Christ, si Jesus is a superior offering na katong tanan na wala na siya bili. Yeah. That's a very clear explanation, Pastor Elvin. No? In that case, so that's the very context of Colossians 2:16 and 17. But according to the author, in order for us to better understand this kanang versikulo 16 and 17, ato yung pagabalikon sa prior nga mga verses, Okay. especially coming from 14. Kay diha mo gud sa I think there's a statement there nga therefore, di ba? Meaning kung is a conclusive statement nga nag-refer siya dito sa iyang mga pang-explain prior. So that's why you really need to go back to, especially starting from verse 14. Yes. Og morning gitutukan karon sa gitawag na to nga Tuesday's lesson. In fact, there is a Colossians 2:11-15 na usa diri ka pangutana nga gi-raise sa atong author. Unsa daw nga issue nga seemingly nga gina-deal ni Paul in this particular verses, no? Colossians 2:11-15. So then it focuses right away to 14 mga kaigsunan. So kung ato pagabasahon ato lang pagalantaon kadto Yes, sure. to 14 para ma-guided accordingly. Nagkanayon din blotting out the handwriting of ordinances. So kani pa lang daw nga statement, even if I were the one to look at this, I would really kanabitong ang immediate nga maabot sa ko pang na if I'm totally at least basically aware of what's going on, this would actually refer to the ordinances. Yes. Okay, kaya blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, and then nailing to his cross. So, nailing to his cross, then goes the 15 and 16, because these are the shadow of the things to come. So that's why nailing to the cross. Meaning, just like what you said, katong ni Pastor nga, wala na siya, I like the term nga relevance. Relevance. Wala na siya relevance sa ato nga kaluwasan. Kay ang reality aning tanan nga gipanghimo natumaw na diha kang Kristo. Yes. So again, ang realidad ani ang kaning tanan nga kaning mga ordinances and so on and so forth. Kani pagsulat magud ani namatay na magud si Kristo. Yes. You remember it, right? So mo ning ginakumbat pag-ayo ni Paul sa Colossae kay because kani siya nga issue dako kay ni nga issue sa ilang nga time. That's true. Okay, so in fact naay mga few terms nga gigamit din sa atong author kung atong pagasundan. First daw kaning para daw ato masabtan ang texts, nari duwa ka interpretasyon nga gi-propose sa Seventh-day Adventist Church, Pastor. Okay, so one is kanang handwriting. Kanang handwriting now, nailed to the cross, is the list of charges leveled against us. So second, kanang ceremonial law written by Moses was actually nailed to the cross. Kaya kaning handwriting of ordinances kaning sa verse 14, ang Greek word ani is kerographon. I think this was introduced to me many years ago sa School of Theology sa MBC. Ang ibig sabihin daw ani is kanang certificate of debt, utang. Murag na kay utang, then it's also considered as a legal kanang document nga gi-acknowledge nimo ang imong obligasyon. Yes. So, nagina siya permi diha. Pero dili na siya kailangan sa panahon nga namatay na si Kristo. Kay when Christ died, kani wala na ni siya. Yes. Gipala na. Gipala na ni mo na nang gingon dinhi nga blotted out.
Di ba? Yun din nga, it was blotted out of the way, nailing it to his cross. So sa mga pamaagi nga gi-blot out man ni siya, of course, sa next nga statement, sa 14 nga nagkanayon, kay gilangsang na ni sa cross. So, the relevance of this has already gone out of the way. Right? So, before Pastor Salada will say something, yung po din si Paul nga, sa 11, napoy circumcision made without hands. Yes. So, katong kaning pagpakamatay ni Kristo alang kanato, sama lang na siya nga, na-circumcise na ta. Yes. Di ba, Pastor? Yeah. Without, kaysa una manggod, dili mo ka mahimo nga membro sa Jewish community, Kung di ka ang number one requirement, kung dili ka ma-circumcise. So, nahimo na siyang burden sa mga hintil. Kay, ingon mo sa mga historians kanito da pastor nga, daghan na kay mga hintil nga naibog sa mga Hudiyo. Kay ilang nakita ba nga murag dagang kay ng panalangin ilang nabatnan. So, nahimo nga kahayag ba sa ila. So, because of that, gusto unta sila nga mahimo pod nga sama nila. Pero the only thing is, dagang kay mga restrictions nga imposible or lisod kayo nga mahimo nga mabilong sila sa circle sa Jewish community because of that restriction. Number one is kanang circumcision. But Paul was addressing this nga kanang very intentional kay sa pagsulti nga dili na ni siya kaning paglimpyo manggod sa atong sa atong referring na to the circumcision of the heart. Dili na ni pinagi sa physical or kamot sa tao sama sa ilang na kanunay nga ilang gihimo nga pagtuli nga ang paggamit sa kamot. So, meaning to say, kung imo ning analyze on gyud, kani gyud basically it really all refers to the ordinances. Yes, tinuod na siya. So, ang kana gid siya tanan nga gibutang dito sa Ark of the Covenant, nga gitapad bitaw sa Ark of the Covenant, mga writing, katong ilahang mga kabalauran nga gihimo. Mo to siya giwala, mo to gitawag nga to shadows of the things, or the shadows of the real thing, nga mao ang substance, mao si Jesus Christ. So pag-abot ni Jesus Christ, muna nga, nawala na ng tanan nga mga ceremonial nga mga activities sa mga Hudiyo. Ang nahimot niya ni siyang dakong issue, kay that time, pagkamatay ni Jesus, bago silang na-convert, dili pa nila matangtang og dali masurpido ba? Yeah. Niya gusto nila nga i-impose ni siya sa mga Gentile believer nga kinahanglan magpatuli pod mo, which is also good. Okay man na. Okay. Pero physical man guna siya. Ang gitanaw si Ginoo karon ang circumcision of the heart man God. Muna ang pinaka-importante kay sa man ang physical nimo nga circumcision. Nalimpyo ka sa imuha nga physical pero sa imong kasing-kasing wala ka malimpyo. So which is more important nga ang kasing-kasing gyud mo yung na circumcise, imong putli. Now, nahimong burden kay pugson ang mga believer nga mga Gentile. Dayon, dili lang na mao ang iyang ipugos, kinahanglan nga mag-observe yun mo sa mga fest, sa mga Jewish people nga ilang gi-observe. Dili na nahimo ng bugat na gyud hinuon kaayo alang sa mga Gentiles nga himuon. Nya wala, nya si Paul gi-argue na niya nga dili naman po na siya mahinungdanon. Because kana siya, they are pointing, they are shadows dito kang Kristo. Nya pag-abot ni Kristo, ang iyang function nahuman na. Yaban na. So dili na muna nga kita nga in general, kita nga mga Christians wala na tagasunod ana tungod kay we understood nga si Jesus mo ang substan nga atong sundon, dili na to siyang mga practices nila. Pero wala din nagpasabot Pastor Pido, Pastor Roxy nga ang appeal ni ini ang the moral law of God, which also is the Sabbath commandment na ang ikaapat kasugo sa Ginoo. Wala to siya labot kay ceremonial law sa man to giwala. Pero ang moral law sa Ginoo, that will stand forever. Wala siya shadow of the things to come. Wala siya. It does not carry that kind of element with it. So it won't really qualify. Mura man nakasimple gid para sa akong pagmantaw. Yes. Ako pangutana is naba na siya shadow of the things to come in reference to the death of Jesus Christ. Insofar as their practices are concerned, wala man good. For example, mayngan ko sa imo nga
honor thy father and thy mother, that thy days may belong the land. Unsa man na nga yang gisyado sa cross? Wala yun siya. So, wala siya. So, that's why it qualifies it. Nga may mo siya nga, atong ingon ni mga universal law. So, universal law is, another term for that is eternal law. So, hangtod sa hangtod, because Hindi siya mawala. because it's very much kanang direct reflection of the character of the lawgiver og ang naghimo pud sa balaod. Very much kon ba? Kanang wala mo koy contradiction sa law ug sa karakter sa Ginoo, otherwise na ay gamay nga mga sipyat or whatever. So that would not qualify nga matawag na to siya nga kanang ga-reflect siya sa kinaiya sa Ginoo. Yeah. But in this case, it totally reflects the character of God. Now, Yes, Pastor. when it comes to Sabbath, ang Sabbath, founded na yun siya dito pa sa pagtukod sa kalibutan. Sa creation. Sa creation ba siya? So, kunya, pag nahimo na lang ang promise of the Messiah, Yeah. ang nga isaad nga si dunay Mesiyas nga moabot, mo na tong pagsugod nila ni Adan og iba, paghimo og halad nga hayop kung nakasala sila ngadto si Ginoo. Unya katong hayop mao to siya ang type kay ang anti-type mo man si Jesus. Jesus, Oh. So mo to siya ang type. So mo ni siya katong type mo to siya ang shadow. Katong nga mga kaniro mo to shadow. Kay ang original, ang type gyud mao si Realidad. ang realidad mo ang substance mo gyud si Jesus. Muna pagkamatay ni Jesus gilansang sa cross, ang atong mga sala gilansang dito. Unya siya po ang the Lamb of God nga sakripisyo sa atong sala. Wala na karniro nga halad doon. Yeah, that means can all pointing to Christ, and Christ is the Yes. is the substance of things, of all Oh, things. yes. So that's why in Christ, Nakumplito. kompleto. Mm. Kaya di mo to kompleto ilang gihimo ka na magdato nga nailahi nga mga Oh. lahi nga mga practices and so on and so forth. Although all of those uniformly points to the cross, the Yes. coming death of Jesus Christ. But once it was already fulfilled na siya. Wala na. Wala na, that's the end. Yeah. Wala na siya relevance. Kay sayon man pud nga katong mga type dili man gud sila enough nga sacrifice. Right, Kay ang sacrifice sa gyud nga dawaton si Ginoo. Katurag yung Katong kang Jesus sa gyud kay lamb without blemish. So, okay. So, that's very important mo gani makaigsunan nga ato ni siyang i-emphasize gamay kay even up to now no na yung mga kauban nato nga mga membro po sa iglesia or even outside of our church nga nagaduso sa mga panghuna-una nga wala na ibili ang balaod kay tungod sa ani nga bersikulo. So, I think that's one of the best way to explain it. It may not be kanag yung bitang very comprehensive yun kay pilar mga natong lesson. That's why what we are saying is ang the simplest way of looking at it, sama sa gisuggest atong author, is really, di ba Pastor, is to look ato gintanawon ang prior nga verses. Yes. Kay mao na ang magpalig-on sa 16 and 17 even up to 19. Kay that's the conclusion of the prior declaration. Alright. So, that's very clear, no? Nailing it to the cross. Sumala sa gingon ni Pastor Salarda, nagpasabot ka na nga the nailing of the cross becomes a proof of cancellation. No? Gikansela na ang tanan ng mga seremonya, gipanghimo kay tungod wala na siya kanang relevance pa sa ato nga presenting pagkinabuhi diha kang Kristo. The cancellation is made possible through the death of Jesus Christ. Gi-cancel niya katong record of guilt against humanity. Yeah. Kay tungod sa iyang pag-violate nimo sa balaod man God. Yes. Na mora bitaw automatically, metaphorically, at the same time, mo gawas po ang record sa imong Sala. That's why sa unang panahon, sa mala sa ni Pastor is, na ay mga seremonya ang imong paghahimuon nga para imo gyud ma-experiensyahan nga gipasaylo na ka sa Ginoo. Pinaagi sa paghimo ana. Other than the experience of being forgiven is para matudluan ka nga naay pay final nga kanang fulfillment. Yes. Nga point ana nga after this pag-abot ana wala na sila hinungdan. Forgiven na. Kanselado na ang tanan. Sa Pastor? Bisaya ako ning basahon. Sige, Pastor. Verse 14 sa chapter 2 of Colossians. Please, okay. Gipapas. Gipapas. Wala na. Ito ba giwala? Wala na. Gipapas niya ang tanan
tang mga utang. So, tanan natong mga deaf. So, Katong choreographon. lakip ang mga kasabutan. Unya, diri sa English, diri sa itong lesson, gitawag niya siya ordinances. Ordinances. So, ordinances, ato pa, legal. Legal, document. Document. So, giwala na to niya. Na ang kasabutan, bahin ini o giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang ni ini didto sa cross. So, sa to pa, didto ra gyud taman ang iyang role. Umanadto, wala na. Kaya nga naman, gibarya naman ni Jesus, gilukat naman yata, yan namang gibaryan si iyang dugo, giula dito, nga maoy nagbayad sa atong sala. So, kana mo nakasala ka, Pastor Pido, gukdon maguga, di ba? Metaphorically, yes. Kaya murag utang ba? Murag ba sa gipasumbingay sa paggamit sa utang? So, mo na bitaw nga, O bayad jud ka. mo bitaw na nga, ang ilang gibuhat, aron maapis nila ang Ginoo, maghalad sila sa, maghalad silang mananap nga ilang ihawon. Aron maapis ni Ginoo. Kinakasalaman sila, gukdon man sila sa kan. Pero karon nahimo na nga, wala na to siya, kay magsige pa day kaghalad. Nga human naman ang pinakahalad nga dawaton si Ginoo nahimo naman. Nga maghalad na pug kaghayop. What is din na relevance kamatayon ni Jesus kung maghimo pagkagalad-halad? Mura bitaw na ay mga butang pwede na tayo mo gamiton kay mao na ni ang para sa ato nga panahon. Oh. Pero nagsigya po kagamit ato nga wala na siya kuan ba? Wala siya bili. Wala na siya meaning ba? Wala na meaning. Wala na siya meaning. So, something to that effect. That's why, but pinaka-importante sa mala sa balik ko lang ko, Pastor, na ko tayo mong giingon, kay basig, mo ganin makamislead. No? So, ingon na itong author nga, si Paul daw, wala daw nag-suggest, very clearly po, sa atong nabasa o sa atong na-discussan din, nga nag-suggest siya, nga, yes, ang Ten Commandments na apilani. Yeah. Ganong iya man ang gikuha ng Ten Commandments, kay, mingan mo sila nga, tanawa, na mahimo mo nga basihan nga, ang Sabado, wala na. Napapaw na. Kay, Hindi lang siya relevance. It's not true kay ang kani nga mga seremonya nag-point dito sa pagkamatay ni Kristo. Pero kini Sabat magod it points back to the creation. Yes. So these are two different things. So mo na siya ang bantayanan, but although it points back to the creation, ang iyang emphasize manggod ang pagkagamahanan ni Kristo and kanabitang ang sinugdanan sa katuyuan kung anong gihimo ni Kristo alang kanato. Kaya dito mo kanato siya masabtan. So, you really have to go back to the creation before you can move forward to the future. Yeah. Okay. Naamagay pangunahon na po, Pastor Pido, nga, gito man naman ni Jesus. O, niabot naman siya. So, sa pa, wala na. Pero that's wrong. Tungod kay si Jesus, diha nga, dito siya sa cross, o bisan siya mismo, nag-keep mangyapon siya sa adlaw ng ipapahulay. Dapat nagingon siya nga, oy, karon naabot naman ko, dili na kinahanglan mo mag-keep sa Sabbath. That contradicts the teachings of Jesus. And that contradicts the moral law of God nga whose function is from everlasting to everlasting. Right. That contradicts also nga in heaven, nga gihapon ang pagsimba nato si Ginoo sa Sabbath. Right. But in the context of shadow, the term shadow, the Sabbath, the weekly Sabbath has none. Yes, none. None siya. Pero say manggod, mapil. Say mapil. Pero, Kaya 1 week magod sila nga celebration, kanang ilang fest, pagkasagaran mahuman magod pagka Sabado. So, munang mapil dito kanang mga Sabbats, kay maapil sa Sabbath, matapos man ng Sabado, pero the weekly Sabbath, the creation Sabbath, is not included. Yeah, that's why you really have to go back to the prior verses para gid at least maka-move forward ka kung unsaon nato ni siya pagsabot in the right way. So basically, especially if you start from verse 14, ang gipunteriya gud dinhi mga ordinances, kaning handwriting and so on and so forth, and Sabbath or even the moral law of God can never be one of them. Murag lisod kayo hunaon nga maapil ang moral law of God. I don't know. Okay, may nga mong si Kristo na labas yan. So, I mean, that's very, kanabitang abstract. Yeah. What is in Christ? Gawas pa, ang moral law is, ibutan na ito, yun na isang 10 Commandments. Dapat concrete siya, di ba? Okay. Sa ito pa, wala na siya. So, dili na tayo magsimba si Ginoo. O, dili na natin, kaya yung madiha, thou shall have no other gods before me. So, pwede na ka magkabato ng lang Ginoo. So, wala ka ng
kanang di ka manapaw, di ka mangawat, di man gyud na pwede nga Yeah. that is binding magyuna bisag unsa pa ka bisag salain gani mga nasod nga Right. dili believers. So meaning to say, kung mao na itong ipurso, lisod kayo siya i-defend. Dili Lisod siya. yun. Para sa ko, I mean, I do not know how to defend it nga tungod kay si Kristo na nagpakamatay ani, so ang tanan na nakang Kristo, muna siya ang basihan, ang dili ang balawdog, nawala ng relevance sa balawdog. That to me is very Kay kun- I mean, theological and reasonable, also illogical. Lisod gid siya, I mean, I don't know how to imagine life without Gawas pa granting kay giyong mato nga granting kay na si Kristo dili na. Ya kay si Kristo kay isa keeper man siya sa moral law of God. Pero, yeah, Dili but ma- yes, but the good thing about this pastor is kanang basig may po sila nga legalistic, dili pod. No. No, dili pod. Usay lang gud kay tungod may sutag balawad mo bitaw na align ang church. Oh, legalistic, it's not actually. Actually what the church emphasizes is the overall essence of Jesus Christ atong kinabuhi. And it's only through our faith in Jesus Christ that we can pass kanang mahimo nato nga posible nga masunod nato ang Yeah, kabubuton sa Ginoo. kabubuton sa Ginoo or ang iyang mga sugo. Yeah, Alam. besides- Very, very difficult. Kung maghiskot lang pud sa Ten Commandments of God, asa magay angay nga dili nato tumanon ana. So I don't think it's really that big issue. And besides, we understand why we keep the commandments of God. Simple, ang giingon ni Jesus, if you love me, Keep my my commandments. So that could be also a way nga ako makaingon ko nga you are really a disciple of Jesus tungod kay you keep the commandment nga maoy ang gisugo sa iyang mga believers. Followers. Otherwise maglisod ta og kanang identify kung kinsa jud kay Kristo o kang dili kang Kristo. Yeah, that's true. That's very difficult. If you remove that standard of his morality, maglisod ta og kanang determine ba kung am I really dili kang Kristo ba or Kaya wa may standard. ang kaporki ra ba wala ra ba yung middle ground. So kung dili ka diri siyempre dito ka. Oh. Kung dito ka ang conclusion wala ka diri. So that's why there has to be a set kanang rules ba nga magamit nato nga ma-determine nato kung at least kung asa ta nga side. That's true. Yeah, okay. So, Wednesday, Pastor, at least partly ato na ning discussan kaning shadow or substance. Oh, yes. Okay, so I think ang katuyuan sa author ani is kay basi bitag kaning pag-differentiate ang shadow para mabalaan gyud. I think partly ato na ning na explain, Pastor, no? Yes. Okay, so ang meaning ang shadow it points to the substance. Yes. So di man mo na mahikap ng shadow. Kay di man, no? So, shadow ra good siya. Pero But although it refers to their practices before kanang ordinances or ceremonial nga mga rituals or rites nga ilang ginahimo, these are considered to be as a shadow of the things to come. So the type and the tingin mo nga Type. the antitype. So meaning to say is sometimes I have this question kung can we consider also shadow as having the substance or or substance different from shadow or is it part of the substance but kanang ang pagkakumpleto ani is Yes. dito lang kay Jesus Christ. So dili po nato mingon nga katong gihimo nila kanadto apo toy pulos. yeah, yes. No, isa po kay commanded by God via po to. Paghimo sa templo, paghimo sa tabernacle, so mura bitaw ka ng para sa kamara siya visual aids, Pastor, di ba nga para pero ambot kanang wa po to nila na catch, no? Nga kani siya temporary ra ni nga kanina ay kaning giatong giihaw nga animal mo represent ni siya in the future sa Sa atong sanctuary nga Yeah, doctrine nato. doctrine. No? Nasabta na to siya, Pastor Pido. Pero pag abot ni Jesus Christ, di lang nila madamat si Jesus nga mao ang Mesiyas, nga mao ang Lamb of God, nga magpakamatay dito sa cross alang sa kaluwasan sa sala. So mo ra gyud dako kayo nga problema. Pero kay imong tanawon hangtod karon ang mga Jewish nations nagpaabot pa sa Mesiya, di ba? You're right. Nagpaabot pa siya. Pero to their amaze, 2,000 years ago, dito na si Jesus. So muna yung dako kayong nga problema sa ilaha. Muna nga nabahin po sila ang mga Jewish. Na yung mga Jewish nga mga followers o disciple ni Jesus,
Napoy mga Jewish nga nagpabilin sa ilahang tradisyon ug even the majority of the Jewish people nag-observe gihapon ni adtong ilahang mga practices. Dili na siguro sama gyud kayo nga pag-adlaw mag-ihaw gyud sila og mga karnero siguro, pero that is still among their practices kay wa pa sila nagtuo nga si Jesus na naabot na. So, meaning to say, kung ang common good ang title is shadow or substance. Okay, so, but in a way, pwede po siya sabton nga shadow is also relevant insofar as the time is concerned. Yes. No, but doesn't mean nga dili siya kanang wala siya substance. No. Yeah. Para sa kwa, nagyan po siya substance. Pero ang greater reality sa substance, marami ko siya kanang process, di ba, Pastor? It's like a process bang from step 1, step 2, step 3, step 4, until pag-abot sa kanapulo. Dito ang gitawag na to nga the greater reality of this what is so called the substance. Mabito to nga, the substance of all things. Okay, so everything nga ilang gihimo dito na kompleto sa kay Jesus Christ. So shadow or substance, but of course the most important here is it's actually the substance, good. Yes. Kaya kung mawala mo gud ang pinaka-substance atong gihimo, ang resulta mo gud ani mahimo mo gud nga legalistic. Murag sige lang tag watchdog bitaw, murag tag policeman nga sige lang tag pamantay og sayop. Kaya atong una-una dito raman sa level sa mura siya ko lang siya ba. Kanang shadow man gud is a metaphor nga pwede nato ma-interpret nga mura siya og kanang bitang common thing ba nga atong gina-practice lang. Pero gitanggal nato ang relevance ana, especially in this case nga naday siya gipaabot nga may tabo which is muna nga pag-abot ni Jesus siya man ang substance, dili na ta kinahanglan sa shadow. Dola na. Human naman. Manaman. Kompleto naman. Naabot, di na ta kinahanglan maghalad og mga karniro, mga salampati, kay abot naman si Jesus. So, pag-abot na to, gi-embrace na to si Jesus, nga mao ang Mesias, mao ang Lord and Savior. So, nawala na itong mga halad-halad, nawala na itong mga festivals nga ilang nga gihimo. Kay katong mga festivals, nagtudlo ra to ni Jesus Christ tanan. So, dili na to siya, irrelevant na to siya. Muna nga wala na nato na gihimo in sa ato nga Christian practice kato nga mga celebrations. Kay di no longer relevant nga ato pang practice. Pero some Jewish nga practice, dili na to sila mabutan kay even until now nagpaabot pa man sila sa Mesias. So munay dako kayo nga problema pod sa ilahang community. But for us, ang atong naproblemahan pod karon kay baluta nga atong mga halad-halad kataman ang atong naghihimo hasta na noon ang moralo sa Ginoo gusto na nato nga wadon purug apil. Dili na po na siya mao. Nga wadon na labi na ang Holy Sabbath sa Ginoo nga iyang gi-create dito sa tanaman sa Eden. Sayop na po na maingon na to nga dili po na siya mao ang intensyon sa Ginoo nga pag-abot niya nga siya na ang kinatibukan unya ato nang wadon tong eternal law sa Ginoo nga mao'y foundation sa kasuguan si Ginoo, mao'y foundation siyang balaod sa tibuok universo nga mawala na hinunto. So dili po na siya mao mga kinigugma ko mga kaigsunan. Kay niabot na ang grasya nato, ana na may grasya. So dili na ta. Wadon na nato ang balaod. No, dili na siya. The more nga ma-appreciate nato ang balaod kay nagrasyahan ta sa Ginoo. In fact, it is actually through grace nga mahimo nga posible nga atong matuman ang iyang balaod. Yes, that's so. Pero kung wala na iyang grasya, di wa tay arang nga mahimo. Mao nga nagpakamantay gid sa tuwa. That is what we call grace. Para ang tanan mahimo na nga posible mo na nga all things kanang he's the substance of all things. Na complete in Christ. Complete na siya kay kung wala na up to now nagyapunta sa pamaaging sa kanang salvation by works kanang maningkamot gyapon ta nga everyday mo check ta sa atong record sa
sa against the commandment, kung nasunod ba itong 1, commandment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero no more na kay, ang atong pagsunod na pinaagi na gyud sa grasya sa Ginoo. Kana bang So Christ-centered. Ang obedience, Christ-centered ba? ang obedience sa law is Christ-centered. It's no longer a work-centered kind of obedience. Yes, Pastor. dili na kanang imong pagkeep sa balaod kay ako ning i-keep aron maluwas ko. No, that's not anymore. I keep the law because I am being saved. I am already saved by Christ. So, humbling. Yeah, ano nagbantay ko ani? Because this is how the way I express my gratitude sa Ginoo. So dili na ko bugat ang pagsunod. Pero kanang ako ning tumanon Kay, tanan. para maluwas. Para maluwas ko. So kapoy yung bugat kayo. Pero you are already being saved by Christ. You just accept by faith ang salvation ni Jesus. So pag sunod nimo sa wills ni Jesus, siya ang kasuguan, it's not hard anymore. Yeah, it's not hard anymore. So in fact, ang problem po na namin nga para nangkamot kita kay para maluwas ta, mahimot ang hambugiro na, Pastor. Kay Tinood. kay imong hununa, grabe gid imong tinguha pa ning kamot nga maangkon nimo ni. So later on, murag ang direction na mahimo ka nga self-centered kan ba? Person insofar as kanang experience nimo sa kaluwasan. So instead nga you bring people to Christ, para bang you bring people to yourself. Ang may tabo na Pastor Tito. Murag mahimo na ka nga standard sa tanan nga butang. Halos sa tanan nga butang. So ang may tabo na murag kompetensyahan ka nako nga mas babuutan pa ko kay You're right. Mo nang danger. mo nang ingon si Paul nga kung ako mahimong sandad sa kaluwasan, maluwas ko. Kaya I am a Jew. I am Grabe pagsunod sa balaod. Benjamite. Grabe. I am member of the Sanhedrin. Grabe kayo siya, pero iyan ang gi-count nothing. Nothing. Pag-accept niya ni Jesus, iya pa nakita iyang kaugalingon nga dako pa day kay siya og mga kakulangon. Pero by the grace of God, nakapadayon siya sa pag-alagad. Okay. So, thank you very much, Pastor Elvin Salarda. So, di halata ko ito mga kaigsunan, shadow or substance. But of course, we continue to study and learn more about the shadow. Kaya di man gud na makasabot sa substance unless makanabitang ma-immerse na itong panguna-una kung sa gidang bot pasabot nining pinulungan nga shadow, asa man ni siya nga mga practices nga gi-refer. So, very, very important for us. But, again, it is emphasized in our lesson and in the scripture, mga kaigsunan, nga wala na lain pa nga pinaka-substanti pa except si Jesus Christ Himself. So, ang tanan nga imposible alang ka na to, di ba? Na posible na diha kang Kristo. I think that's the meaning of the verse. Yeah, that's complete in Christ. Sa inyo ha, kamo nga mga tao, imposible na. But sa kuha, tanang butang posible. That's the very essence of Colossians 2:16 and 17. Daghang salamat mga kaigsunan sa inyong pagsunod sa tutulong-manuntang na sa pagtuon sa pangalan sa atong union sa Southwestern Philippine Union Conference. Among ipaabot kaninyo ang pasalamat sa among, of course, sa among presidente si Pastor Jerry Patalingho, among executive secretary si Pastor Max Dantiopo, sa among treasurer Sir Bing Sanes, kauban sa itong mga technical crew din sa Hope Channel South Philippines, Pastor Elvin and myself. Maayong gabi kaning tanan o atong iduko atong mga ulo sa closing prayer. Heavenly Father, how grateful we are that even in our, human struggles, understanding your word, your leading, yet you always find a time and find a way and a means for us to be able to see the light in that road. And so we are happy for providing us with this program. We hope that in our littleness, we would be able to share the gospel, the good news of Jesus Christ, who died for us, who is the substance of all things. And by that token, we will all be drawn to Him, even at times when things are so difficult for us to go through and to walk through. And because of you, because of your death on the cross, all of this will be made possible for all of us. Thank you for blessing Hope Channel South Philippines. Thank you for blessing us all here. And our viewers nga nagasunod o nagalantaw karon, among giampo ang imong makanunayon nga panalangin nga ilang maangkon samtang sila magapadayon sa pag-apil sa imong buhat,
sa misyon nga imong gitagana alang kanila. O kaning tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among gialagaran. Amen. Amen.